Sinimulan ng busisiin ng Kamara ang mahigit 332 billion pesos na budget na hinihingi ng Department of the Interior and Local Government para sa 2027. Sa budget hearing, kabilang sa mga tinanong kay DILG Secretary John Vic Remulla ang mga hakbang para maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Narito po ang aking unang balita. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa magkaibang eskwelahan ang gumimbal sa publiko kamakailan. Humantong kasi ang mga ito sa pagkasawi ng 3 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban at 2 naman sa Ateneo de Zamboanga University. Puro mga menor de edad ang gumamit ng mga baril na inisyo ng gobyerno sa mga kaanak nilang government law enforcer pa. Kaya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa proposed 332.5 billion peso budget ng DILG para sa 2027, inusisa ang kalihim ng DILG tungkol sa halos magkasunod lang na insidenteng ito ng karahasan. Paano kayo nagko-coordinate ng investigation at pag-prevent ng future school violence incidents targeting children? The Department of Education and the DILG are entering into a memorandum circular to allow barangay tanods inside the school buildings. So they will be part of the security augmentation force to inspect the bags before they enter. Outside of that, the PNP is regularly scheduled in the ingress and egress of students during school time. They are required to be there. Tinanong din si Secretary Remulla kung ano ba ang patakaran pagdating sa mga government-issued firearms. Ano ba ang protocol sa handling at ano ang mga nilabag tungkol sa handling ng issued firearms? It is stated in the protocol that they are responsible at all times for their guns. And they are supposed to put it in safekeeping under lock and key, if not in their possession. Pero dahil hindi raw ito nasusunod sa lahat ng pagkakataon, lalo't mayroong 800,000 uniformed personnel sa bansa, paano kala ni Remulla? The IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be, the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. Tanggap ni DILG Secretary Remulla na posibleng tutulan o ikadismaya ito ng ilang gun owners, lalo't pwede raw itong mapagkamalang impeachment of rights. Pero paalala ni Secretary Remulla, ang pribilehiyo raw na magkaroon ng baril o armas ay hindi nakasaad sa ating konstitusyon. Nanawagan din siya sa Kongreso na pag-aralan ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa para rito. Those who own the guns are reckless imprudence resulting in homicide. There should be a greater penalty for the owners of the guns that are used for illegal purposes. Ikinabahala rin ng ilang mambabatas ang tila lumalalang impluwensya sa mga kabataan na nakikitang karahasan sa internet. The PNP Anti-Cybercrime Group said that they had handled 74 cases linked to nihilistic violent extremism. At they rescued 42 minors in connection with these cases. Nagbago po ba ang strategy ng DILG at PNP? Ginagawa naman daw ng PNP ang lahat ng maaaring pagbabantay, pero What happens in their homes that influence them is beyond our control. hinihimok niya ang pamahalaan na gawa ng paraan ang pagpigil o pagkansela sa mga nihilistic sites na ito. It is not censorship, but rather it is a filtering out of dangerous sites so that children will not get influenced. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.